Ngayong gabi, pag-uusapan natin itong sinabi ni Jesus Christ sa Matthew chapter 11 verse 6. And blessed is he who is not offended because of me. Pero para mas maintindihan natin, babasahin natin mula verse 1. Okay? Basahin natin sa Tagalog. Sabi sa Tagalog, mapalad ang taong hindi nagdududa sa akin. Sabi naman sa ibang version, mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin. Basahin natin mula verse 1. Nang matapos, pagbilinan ni Jesus ang kanyang 12 alagad, umalis siya roon upang magturo at mangaral sa mga bayan nila. Verse 2. Ito na, papasok na guys yung ating second character. Nang marinig ni Juan sa bilangguan ang mga gawa ng Kristo, nagpasabi siya sa pamamagitan ng kanyang mga alagad. Okay, merong isang character tayo, si Juan, siya yung nagbautismo kay Jesus Christ. Siya ay pinsan mismo ni Jesus Christ. Si Juan ay nasa bilangguan. So siya ay kinulong, okay? At mula sa bilangguan, nababalitaan niya yung mga ginagawa ni Jesus Christ. Ngayon, inutusan niya yung kanyang mga alagad kasi meron siyang gustong malaman. Diretso natin, verse 3. At sinabi sa kanya, ikaw ba yung darating o maghihintay kami ng iba? Okay. So, si Juan, ay nagpautos at ipinatanong niya sa kanyang mga alagad, sabihin niyo nga dun kay Jesus, kung siya na ba yung ipinangako na darating. So, ibig sabihin guys, kung siya na ba yung tagapagligtas, siya na ba yung Messiah, siya na ba yung Christ, no? Kung si Jesus na ba yun, o mag-aantay pa sila? Dumating na ba o aantayin pa lang namin? Ikaw ba yun o hindi ikaw? So ito na guys yung tanong, yung reply ni Jesus Christ. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, umayo kayo at sabihin nyo kay Juan ang inyong naririnig at nakikita. Hindi nag-self-proclaim si Jesus Christ. Hindi niya sinabing, ako nga, wag na siya mag-antay ng iba. Ang sinabi ni Jesus Christ, okay, ito yung mga, sabihin mo kung ano yung mga naririnig ninyo at kung ano yung nakikita nyo. At inisa-isa ni Jesus Christ. Ang mga bulag ay nakakakita, ang mga pilay ay nakakalakad, ang mga ketongin ay nalilinis, ang mga bingi ay nakakarinig, at ang mga patay ay muling binubuhay at ipinapangaral sa mga dukha ang magandang balita. And last, ito yung last part ng ipinapasabi ni Jesus Christ kay Juan, mapalad ang sino mang hindi natitisod sa akin. Diyan natin pag-aaralan. Guys, gusto kong imbestigahan natin mula dito sa pag-aaral natin. Si Juan ba na nagbautismo kay Jesus ay natisod kay Jesus Christ? Was he offended by Jesus Christ? At aalamin natin. Bakit natin ito mahalaga at maganda nating mapag-aralan? Because all of us, prone tayo na ma-offend sa mga bagay na mararanasan natin. Sa pag-usapan na natin, no, yung salitang offend. Okay, yung salitang offended dun sa binasa natin ay, ito siya sa Greek word, scandalizo, or to scandalize. Grabe, no? Ang parang antindi, no? To entrap, that is trip up, okay? Figuratively, stumble, or entice to sin. At ang pinakamalalang form ng pagiging offended, guys, ay ang apostasy. Kasi ibig sabihin ng apostasy ay pagdi-disown na. Okay? Yung parang halimbawa, may anak ka, i-disown mo ni anak mo, hindi na kita anak. Okay? Pero dito sa salita nating offended ay ito yung meaning niya, to scandalize. Bakit ba nag-i-skandalo ang isang tao? Kasi nasaktan siya. Kasi merong ipinangako sa kanya na hindi niya nakuha, 'di ba? At sa ibang salin, guys, ito yung mga mababasa natin.
Yung offended ay nag-aalinlangan, nagdududa. Sa English, guys, ay fallen away, stumble. Diba? Yung natisod, na stumble, nadapa. So sabi ni Jesus Christ, mapalad ang mga hindi nag-i-scandalize dahil sa akin. Mapalad ang mga hindi nag-aalinlangan dahil sa akin. Mapalad ang mga hindi nagdududa sa akin. Mapalad ang hindi magpo-fallen away at mag-i-stumble dahil sa akin. At lahat ng yan, guys, lahat ng yan, possible na maranasan natin. Or naranasan mo na, or possible na ito yung nararamdaman mo ngayon. At umattend ka ng prayer meeting dahil you want something to heal you. You want to hear something that will set you free. Okay? At isa-isahin natin. Gusto ko muna ipakilala sa inyo kung sino si Juan, yung nakakulong. So siya si John the Baptist. Yun ang pagpapakilala sa kanya ng Bible. So kung si Jesus Christ, guys, ay ipinarapisay o inihula na more than 2,000 years ago, sa Bible, inihula na yung kapanganakan ni Jesus Christ. But wait, yung ding kapanganakan ni John ay inihula. Ibig sabihin, napaka-significant nung buhay ni John sa ministry na gagampanan ni Jesus Christ. Si John, from the moment na siya ay ipinanganak, guys, alam na ni John kung ano yung kanyang magiging ministry. Alam ni John na kaya siya ipinanganak, kaya inihula yung kanyang kapanganakan, guys, ay dahil siya yung magpe-prepare. Mahalaga yung preparation, guys. Imagine nyo, si Jesus Christ, nung siya ipinanganak, hindi pa siya humayo, hindi pa siya nagpakilala na siya yung Christ, siya yung Messiah. Imagine niyo na he waited for 30 years. And within that 30 years, si John the Baptist ang nangangaral sa mga tao. Bakit siya nangangaral? Kasi ang purpose ng kapanganakan ni John the Baptist ay i-prepare yung pagdating ni Jesus Christ, yung pagpapakilala ni Jesus Christ. Para yung mga tao, kapag dumating si Jesus Christ, they can easily accept yung message na dadali ni Jesus Christ. Why? Kasi nakapag-umpisa na si John. And nung binabtize niya sa tubig, guys, si Jesus Christ, nakita mismo, right before his own eyes, nakita ni John the Baptist yung mga signs na alam niya mula pagkabata na ito yung mga signs na itong taong babautismuhan mo sa tubig ay ang anak ng Diyos, ang Messiah, ang Christ. Babasahin natin sa Matthew chapter 3, nang mabautismuhan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig. Guys, ang kasama niya rito si John the Baptist. At nabuksan sa kanya ang kalangitan at nakita niya ang Espiritu. Yung tinutukoy na niya dyan ay si John the Baptist. Nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumapag sa kanya. Sinabi ng isang tinig mula sa langit, ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod. Guys, lahat ng nangyari ito dun sa baptism ni Jesus Christ, nakita mismo ni John. Nung si John the Baptist, matapos niyang bautismuhan si Jesus Christ, siya yung unang nagpakilala sa public kung sino si Jesus Christ. Sabi sa John chapter 1, 36 to 38, behold the Lamb of God. Sabi niya, narito ang kordero ng Diyos. At alam niyo ba, guys, diyan sa John chapter 1, 36 to 38, ang unang nakarinig ng kanyang testimony tungkol kay Jesus Christ ay yung mga disciples mismo ni John. At yung mga disciples ni John na nakarinig na si Jesus Christ yung Lamb of God, hindi na sila sumunod kay John. Kay Jesus na sila sumunod. Bago, guys, magkaroon ng 12 disciples si Jesus Christ, si John may disciples na siya. Pero nung nakilala ni John si Jesus Christ as the Son of God, sabi niya sa mga disciples niya, ito na siya. Ito na yung pinapakilala ko sa inyo, yung itinuturo ko sa inyo. Kaya ilan sa mga unang disciples ni Jesus Christ ay disciples ni John.
Okay? At ito pa yung napakaganda, guys. Nung nagsisimula ng dumami yung followers ni Jesus Christ, may nagtanong na kay John, meron na umintriga kay John. Ala John, ba't mas marami nang sumusunod sa kanya? Nung nagkakaroon na ng comparison sa kanila ni Jesus Christ. Ito yung paliwanag ni John. Kayo mismo ay aking mga saksi na sinabi kong hindi ako ang Kristo, kundi ako'y sinugong una sa Kanya. Verse 29. Nagbigay pa siya ng illustration. Ang babaeng ikakasal ay para sa lalaking ikakasal. So si Jesus Christ, siya yung lalaking ikakasal, siya yung groom. Ngunit, ang kaibigan ng lalaking ikakasal, siya yun, na nakatayo at nakikinig sa kanya ay lubos na nagagalak dahil sa tinig ng lalaking ikakasal. Kaya't ang kaligayahan kong ito ay ganap na. Sino ba ang bida sa kasalan? Yung groom and yung bride. Pag ba abay ka, ikaw ba ang pinuntahan ng mga tao dahil abay ka? Hindi eh. Kahit pag natapos mo na yung iyong gampanin dun sa seremonya, kahit mawala ka, hindi ka hahanapin ng mga tao kasi hindi ka naman pinasal. At sinabi ni John, ako yun. Ako yung nauna lang ako, pero hindi ako ang bida dito. Ito guys, verse 30, napakagandang sinabi ni John. Siya'y kailangang tumaas, ngunit ako'y kailangang bumaba. Basahin natin guys sa English. He must be greater and I must become less. Diba? Napaka-humble. At ang purpose niya, itaas si Jesus Christ. Hindi ko itataas ang sarili ko. Si Jesus Christ ang itataas ko. O guys, yan si John the Baptist. Pero, nangyari nga dun sa ating binasa, nakulong si John. At dun sa kanyang pagkakakulong, anong ginawa niya? Nagsolicit siya ng confirmation. Inutusan niya yung kanyang mga alagad. Sabi, sige nga, i-confirm niyo nga kung si Jesus Christ ba kung si Christ ba ay si Jesus Christ na kakilala ko. He just wanted to determine if Jesus he knew was indeed the Christ. At dito ko guys, unti-unting nakita, okay, binalikan ko yung pagkakilala ko kay John. Yun yung inisa-isa natin kanina. Tapos, okay, bakit kaya nagtanong si John? Bakit kaya after all na ibaba niya yung sarili niya para mataas si Jesus Christ, after niya ipakilala si Jesus Christ, pero bakit kaya all of a sudden, kailangan niya i-confirm kung siya na ba talaga yung inaantay niya? At pwede natin i-reflect mga kapatid yung sa buhay natin, no? It may be easy to believe in Jesus when we are free. But our faith is truly tested when we find ourselves in the confines of a prison. Sabi ko nga, it is reasonable to expect favorable outcomes in our lives when we faithfully serve the Lord. Kapag gumawa ka ng katapatan sa Panginoon, at ginawa mo faithfully yung mga alam mong gustong gawin ng Panginoon, di ba kahit pa paano, nag-i-expect naman tayo na favorable dapat yung mga nararanasan natin. And kung ako lang, guys, kung ako ay yung nasa kalagayan ni John, pwede, one of the reasons kung bakit niya kailangan i-confirm kung si Jesus Christ nga yung kanyang ipinakilala nung umpisa pa lang, dahil, wait, naging faithful naman ako, bakit ganito yung naging kalagayan ko? Hindi ba pwedeng isa ko dun sa mga sumisikat din dahil nauna naman ako sa'yo? And sometimes, kapag meron tayong mga nagawa, kapag meron tayong credentials, kapag meron tayong achievements, and sometimes, nag-e-expect tayo na dapat favorable yung magiging sitwasyon ng buhay natin. Pero guys, hindi siya given hindi siya binanggit sa Bible. Ito ay part lang ng investigation natin. Okay? Hindi ko sinasabi na ito yung totoong reason kung bakit siya nagtanong kay Jesus Christ. Ito'y bunga lang ng aking critical mind. Pero pansinin natin yung reply ni Jesus Christ. Tell John what you hear and see. Di ba sabi niya doon sa Matthew 11:4-5, yung mga
may sakit gumagaling, yung pilay nakakalakad, yung bulag nakakakita, yung mga bingi nakakarinig, ay yung mga patay muling nabubuhay. Jesus allowed the fruits of His ministry to bear witness to who He was. Sige, sabihin mo sa kanila kung ano yung mga naririnig ninyo at nakikita ninyo na ginawa ko. Kumbaga, let John decide who I am. Hayaan mo siya ang mag-decide kung sino talaga ako. Ito yung mga proof ng mga bagay na ginagawa ko. Sabi pa ni Jesus Christ, tell John, sabi niya, blessed is the man who is not offended by me. At itong talatang ito guys, na ipinahabol ni Jesus Christ sa sinabi niya kay John, ito yung nagpagulo ng isip ko na, na-offend ba si John? Natatandaan niyo si Peter, nung siya ay lumalakad sa ibabaw ng tubig, di ba guys, nakita niya, habang lumalakad siya, papalapit siya kay Jesus Christ. Biruin niyo, nakakalakad siya sa ibabaw ng tubig. Habang nakikita niya na malalakas yung alon at malakas ang hangin, iba unti-unti siyang lumulubog. Tapos nung lumulubog siya, inabot ng Panginoon yung kanyang kamay at sinabi niya, ba't ka nag-alinlangan? Why did you doubt? Bigay ang Panginoon ng statement about dun sa kalagayan ng faith ni Peter. Lumulubog siya kasi nag-aalinlangan siya. Okay? Pansinin natin yung statement ni Jesus Christ tungkol kay John at yung statement ni Jesus Christ kay Peter. Okay? Dito sa pinag-aaralan natin, nag-start ang Panginoon by saying, blessed. Hindi siya nagsabi ng why. Si Peter kasi, obviously, may proof na nag-alinlangan siya. Ano yung proof? Lumubog siya eh. So, sobrang obvious na si Peter ay nagduda sa Panginoon. Kaya ang statement niya, why did you doubt? Pero dito kay John, kung si John ay nag-aalilangan, bakit nag-start ang Panginoon by saying, blessed is the man? Hindi naman niya tinutukoy si John. Amen? Hindi niya sinasabi yon. So ito yung napakalaking tanong sa akin. Yung bang pagsasabi ni Jesus Christ na blessed is the man who is not offended by me, is it a complaint? Complaint ba yun ni Jesus Christ dahil nagdududa si John? Or affirmation niya to kay John? O ito ay pagpapatunay kung ano ang kalagayan ni John habang nasa prison siya? Ulitin ko si Peter, sinabihan niya si Peter directly, why did you doubt? Bakit? May proof eh. Lumulubog si Peter. Pero kay John, hindi niya directly sinabing nag-aali. Bakit ka nag-aalinlangan? Hindi eh. He started by saying, blessed is the man. Dahil naniniwala ako, dito sa tanong ko na to, naniniwala ako na it is Jesus' affirmation. Pinupuri niya si John. Hindi siya nagko-complain na nag-aalinlangan si John. He was, for me, Jesus was saying, blessed is John. Mapalad siya because he is not offended by me. Merong napakahalagang statement na sinabi si Jesus Christ. Babasahin natin sa Matthew chapter 11, verse 11. Eto guys pag-alis nung mga alagad ni John, ang kausap niya na ngayon, yung mga kasama ni Jesus Christ. At totohanang sinasabi ko sa inyo, sa mga ipinanganak na mga babae, ay wala pang lumitaw ni isa na dakila kaysa kay Juan na tagapagbautismo. Guys, ganito lang yung gusto sabihin ni Jesus Christ. There is no other greater than John. Bakit ganito yung pagkakasabi ni Jesus Christ? Dahil ba nag-aalinlangan? Or natitisod na si John? Tapos sasabihin niya wala pang ipinapanganak na mas dakila pa kay John? Or si Jesus Christ
ina-affirm niya, mapalad si John kasi sa kabila ng lahat, hindi siya na-offend. Was John offended by Jesus? For me lang to mga kapatid. Ngayon, inilatag ko sa inyo guys kung paano ko pinag-aralan yung statement ni Jesus Christ at yung tanong ko na-offend ba si John? Una, may right siya. Why? Kasi hindi maganda yung condition niya. Nakakulong siya. And guys, ang totoong kalagayan ni John, papatayin na kaya siya nakakulong. May right ma-offend si John. But again, was John offended by Jesus? And for me, mga kapatid, no. Dahil naniniwala ako na dun sa statement ni Jesus Christ, ina-affirm niya na si John ay blessed for not taking offense at alam ng Panginoon yung laman ng puso ni John. Alam niyo pa, habang pinag-aaralan ko to, naniniwala ako na kaya siya tinatanong ni John, si Jesus Christ, ikaw na ba yan? O may aantayin pa kami? Kaya nagtanong si John kasi gusto niyang ma-ensure. Ano nga ulit yung role at purpose ng buhay ni John? Kailangan niyang maihanda ang pagdating ng Messiah. Kailangan niyang i-prepare ang pagpapakilala ng Messiah. Pero si John, dahil mamamatay na siya, gusto niyang i-ensure, wait lang, siya na ba yung Christ? Nagawa ko ba yung tungkulin ko? O hindi pa siya? Kasi kung hindi pa siya, ibig sabihin, hindi ko pa nagagawa yung tungkulin ko. Maybe kung ako si John, magpe-pray ako, Lord, palayain mo ako. Tulungan mo ako na makalaya ako dito para magampanan ko yung tungkulin ko. It is his last wish. Gusto ni John, bago siya humarap sa Panginoon, sabi niya, Panginoon, nagawa ko po yung ipinagagawa niyo sa akin. Kasi guys, si John the Baptist ng mga oras na to ay naka-line up sa execution. Naka-line up siya sa death penalty. Later on guys, puputulan siya ng ulo. At hindi lang siya basta puputulan ng ulo guys. Yung mismong ulo niya dadalhin sa handaan ng mga Romano. At dun ipagdiriwang ng mga Romano yung kanyang kamatayan. Wala siyang marangal na death. Wala siyang marangal na kamatayan, guys. Wala siyang marangal na libing. Walang eulogy na magsasabi at magpapaalam sa mga taong makikipaglibing kung gaano siya kadakila. His death, ay sa paningin natin, his death was terrible. Pero kay John, ang mahalaga sa kanya, hindi mahalaga kung paano ko mamamatay. Ang mahalaga sa akin, paano ko nabuhay. Naniniwala ako, kaya niya ipinapakonfirm, siya na ba yung Kristo o may darating pa? Dahil yun yung tungkulin niya. Kumbaga, siya na ba yung anak na aalagaan ko? Kasi baka hindi pa nag-alaga ako, hindi pa pala siya yung anak na dapat kong alagaan. Kailangan kong alagaan yun dahil yun ang tungkulin ko. Guys, tanungin natin yung sarili natin. Tapat ba tayo sa Panginoon? Maganda man o hindi maganda ang ating sitwasyon? Gantod ba tayo ka-eager na mapaglingkuran ng ating Panginoon? Na hindi tayo papayag na yung layunin ng Panginoon sa buhay natin na hindi natin magampanan? Ako guys, naniniwala ako at lagi ko itong nasasabi at muli kong sasabihin na kung ano man ang kalagayan natin sa buhay, ano man ang blessing na meron ka, ano man ang talent na meron ka, ano man ang lakas na meron ka, kung meron ka ring kayamanan, kung anumang kayamanan ng meron ka, lahat ng yan may purpose. Binigyan tayo ng lahat ng yan kasi yan ang ipaglilingkod natin sa Panginoon. If God has given you wisdom and knowledge, hindi ka lang pinatalino ng Panginoon para maging professional, para magkaroon ng magandang trabaho.
binigyan ka ng Panginoon ng katalinuhan kasi dyan mo din siya mapararangalan. At maybe ngayong gabi, ma-remind sa atin guys that whatever blessing we enjoy, whatever blessing we possess, lahat ng yan, hindi yan ibinigay ng Panginoon for nothing. Lahat ng yan ine-enjoy natin. Lahat ng ito ine-enjoy natin dahil isa rin yan sa magiging paraan para parangalan natin ang Panginoon. Ano yung mga nakita kong lessons mula dito sa ating pinag-aaralan? Nakita ko that every Christian, whether great or small, is vulnerable to stumbling. I learned that it is easy to trust God's goodness when life is smooth, but we easily question His goodness when challenges arise, no? Tandaan natin that the truth of God's goodness is revealed not only through our own experiences, but also through the testimonies of His goodness in the lives of others. Nakita ko yung sa sitwasyon ni John the Baptist. Yung tinanong niya ang Panginoon kung siya na ba yun o parating pa lang yung Messiah. Sabi ni Jesus Christ, sabihin niyo kay John kung ano yung nakita niyo at naririnig ninyo. Si John ay nakakulong. Ibig sabihin ba hindi na mabuti ang Panginoon sa buhay niya? Pero sabi ni Jesus Christ, tingnan mo yung mga bulag nakakakita, yung mga bigay nakakarinig, yung mga pilay nakakalakad, yung mga patay na bubuhay, yung mga dukha ay nakakarinig ng mabuting balita. Kapag hindi maganda yung sitwasyon natin, hindi na ba mabuti ang Panginoon? Dahil naniniwala nga ako guys, ang kabutihan ng Diyos ay napapatunayan hindi lang sa pamamagitan ng mga experiences natin, kundi sa pamamagitan din ng experiences ng ibang tao. Yes, nakakulong si John. It doesn't mean hindi mabuti ang Panginoon. Why? May mga gumagaling. May mga lumalayang iba. Yes, hindi ako makalaya. Nakakulong ako. Pero yung iba lumalaya. Yes, meron pa akong sipon ngayon. Meron akong sakit ngayon. Meron kaming pangangailangan. Pero yung iba pinagaling na ng Panginoon. And sometimes, nakakulong yung ating pananampalataya tungkol sa goodness ng Panginoon dun sa experiences natin. Pero guys, kapag dumarating tayo sa point na hindi maganda yung sitwasyon natin, look around you. Kung umiiyak ka man ngayon, marami ang nagdiriwang dahil tumugon ang Panginoon sa kanila. Huwag nating limitahan ang Panginoon dahil sa nararanasan natin ngayon. At the same time, balikan natin, i-vice versa natin, no? So kung meron na tayong makikilala na meron siyang problema, huwag kang malungkot dahil nasa ganun siyang kalagayan. Palakasin mo siya. Bakit? Kasi kung kumilos at gumawa ang Panginoon sa buhay mo, kailangan niyang malaman na kikilos din ng Panginoon sa buhay niya. Magkakaiba man tayo ng kwento, magkakaiba man tayo ng sitwasyon, pero isa pa rin ang Diyos na kayang gumawa ng lahat ng bagay na ito. My promises are not always comforting, but they are all reliable.